magbayad, pumayag na kayo dahil practice din yan. Ang importante, makapractice kayo. So yun, so tingin ko, yun ang pinakapayo ko sa inyo na kung may interest kayo dito sa tinuturo sa inyo, kailangan lang talaga baunin nyo yung mga narinig nyo at mag-practice na kayo ng practice. No? At pag-aralan nyo kung paano gamitin yung video camera sa mga cellphone. Kasi yun ba yung paano ba sila magpa-practice? Meron bang, ano bang access nila sa equipment? May pwedeng camera, video phone. Pwede din. Tapos meron din camera na pwede kami pahiram na SLR. Oh, kasi maraming camera ngayon, yung SLR, may video na rin. In fact, yung mga DSLR na camera, yun yung ginagamit sa commercials. At yun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, napakaswerte nyo dahil ang mga gamit ngayon, mga camera ngayon, hindi lang siya nagiging affordable, lumiliit siya, at sumisimple siya. Kaya, ay yung mga ordinaryong tao ngayon, nakagamit na ng camera. Kaya napaka-importante magkaroon ng skill kasi yung gamit nasa kamay nyo na eh. So yung pag-develop ng style, yung pag-develop ng yung mga production na ituturo sa inyo, ano lang yan eh, magde-develop lang talaga yan kung ma-nurture nyo, ma-develop nyo rin yung inyong interest. Eh kasi kung may interest kayo, magpo-practice kayo na magpo-practice. Kasi may nagsasabi nga na para maging master sa isang bagay, kailangan ng 10,000 hours of practice, di ba? So medyo mahaba pa siguro yung 10,000 hours para sa inyo. Pero yun na yung umpisa eh. Kailangan practice na ng practice. Halimbawa si Mr. Cook, wala pa, hindi naman naging mahusay na violinista yan na overnight. Siguro mahigit pa sa 10,000 hours yan para maging maestro. No? Ganun din sa paggawa ng documentary. Ako, more than 10 years ko na ito ginagawa. Baka hindi pa ako umaabot ng 10,000 hours. No? So, hindi pa maestro ang tawag ko sa sarili. May experience lang ako. Yun ang binabahagi ko. Pero napaka-importante dito na sa pagiging isang documentary. Ay, isipin nyo lagi na ito ay isang craft. Katulad ng pagpipinta, katulad ng pag-violin. Hindi ito yung makikinig ka lang kay JJ tapos yun na yun. Tapos, pwede mo na tawagin sarili mong documentaries. Hindi. Ano to? Yung tinuturo sa inyo, kailangan practicein nyo ng practicein. Tapos, aralin nyo. Tapos, aralin nyo yung pagkakamali. Aralin nyo rin kung yung mga magagaling na masters dito sa larangan na to. At doon kayo mag-i-improve. Yung aral, tapos yung practice. Tapos magkaroon nga ng documentary state of mind. May questions ba kayo?